Tatlong kahilingan sa tatlong piraso na dahon ng laurel. Magugulat po kayo sa result nito, guys. At kung gusto mong malaman ito, kung paano natin gawin ang kahilingan natin gamit ang tatlong pirasong dahon ng laurel, panoorin po ninyo ang video nito hanggang matapos po. Iga-guide ko po kayo kung paano ito gawin. At kung kayo po'y mahilig sa mga pampaswerte at baguhan dito sa ating YouTube channel, pwede po ba akong humingi sa inyo ng pabor? Please, subscribe niyo ating channel and then don't forget to hit the bell button, bell all para ma-notify kayo po sa lahat ng mga videos na ating i-upload. Ito po ay napakabisang paraan po kung paano natin gamitin ang dahon ng laurel upang ma-attract ang ating mga pangarap sa buhay. So ngayon po guys, gawin lamang ito na may lubos na paniniwala, buo ang loob. At gawin po ito guys, pagising po sa umaga. Yun bang pagsabay po nung pagliwanag po ng ating mundo. Diba po, pagising natin sa umaga, pag maaga po kayong magigising, maano po ninyo, ma-experience po ninyo, masabayan po ninyo yung pagbuka ng yung liwanag po mula sa gabi. So ito po guys, maganda po ito gawin pagising talaga sa umaga, no? At ang gagawin nyo po, maghanda po kayo ng 3 po na piraso na dahon ng laurel. Ito po yun. And then, make sure po guys na buo na dahon ng laurel ang kailangan mong gamitin dito. And then, bago po. Gaya nito guys, sobrang amoy, sobrang bango po ng dahon ng laurel pag once bago po ito. Mas effective siya kung bagong-bago po ang dahon ng laurel. So, and then next na kailangan natin dito, syempre po ang ating kandila. Ayan. And then, posporo po natin. And then, ang ating tiyanik. At dapat mayroon din tayong panulat. So, sa panulat naman, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay. Pero ako, mas deserve ko po yung red. Kasi, in my experience, maganda gamitin ang pula na ipangsulat mo sa dahon ng laurel and then ang iyong kahilingan ang isulat mo. Kasi guys, mas effective siya para po sa akin. Through my experience po. And syempre, kailangan po natin ang lagayan po ng mga abo. So, kahit platito or mangkok, pwede na yan. Basta wag lang yung plastic, baka masunog yun kasama yung sinunog na dahon ng laurel. So, ayan. So, ngayon po, ang next na gagawin po natin, tayo po ay umupo sa may silangan. And then, bago po kayo mag-umpisa ng iyong kahilingan, mag-wish muna, mag-inhale. Mag-inhale muna kayo. Inhale kayo ng kahit po mga ano lang guys, mga 7 times na pag-inhale, inhale, exhale. Saka mo siya umpisahan ang iyong gawing kahilingan. Kasi guys, sa pag-inhale, exhale, doon mo nare-release yung mga, yung mabigat. Halimbawa po, mayroon kayong dinadamdam dyan na mabigat sa iyong loob at mayroon po kayong iniisip na hindi po, tugma doon sa gagawin ninyong wishes or kayong kahilingan, mas maganda i-release mo muna siya. And then, once na na-release na po yan, sindihan po ninyo ang iyong kandila. And then, pagkatapos na sindihan ang iyong kandila, dito po sa 3 pirasong dahon ng laurel, ulitin ko po guys, kailangan po sa paggawa nito 100% ang iyong paniniwala and then may focus po kayo. Baga sa wala po kayong ibang iniisip kung hindi lamang ang iyong pong wishes or ang iyong kahilingan during ginagawa ninyo ang paraan na ito. And then, ang next na gagawin ninyo po dito guys, dito po sa 3 piraso na dahon ng laurel, kung halimbawa po struggle financial po kayo ngayon, dito isulat mo lamang dito pera. Kahit hindi mo na siya sulatan ng amount ng pera, basta sulatan mo siya ng money or pera. And then sa likuran, isulat mo ang number 888. Ang 888, ito po ay infinity. Walang humpay, ang swerte na papasukin sa iyong buhay. Dalhin ito, okay? And then, ang isa naman, ito po guys, wag nating kaligtaan talaga na hihiling po tayo para po sa ating kalusugan, long life, and healthy life. No? So, dito ilagay mo sa isa yung iyong kahilingan na tungkol sa iyong health. At pangkalahatan na po ito. Pwede mo itong isulat
magandang kalusugan or good health. Yan, sulat mo dito. Or protection and health. No, protection and good health. Yan, sulat mo dyan sa piraso na dahon na yan. And then next naman guys, kung kayo man po ay nagre-renta ng mga, nagre-rent lang po kayo, wala po kayo sariling bahay or nakikitira po kayo, ayan. Dito po sa isa na ito guys, specific mo talagang isulat dito yung bahay or house and lot. No? Bahay at lupa. Kasi po guys, mas maganda yung specific ang gagawin niyo pong kahilingan kasi po mas maganda ang result. So ngayon po guys, once na nasulatan na ninyo ang iyong dahon ng laurel sa iyong kahilingan, ang gagawin po ninyo guys, talagang dasalan po ito. Hindi naman ito basta-basta lamang na sunugin mo na wala po itong dasal. So, dasalan mo po ito kung ano yung dasal na ginagamit mo. Kung kayo man po'y gumagamit ng ama namin, isang ama namin po, no? Ayan, dasal mo dito. And then, hilingin mo po na sa pamagitan nito, Lord God, na ito po'y magkaroon ng katuparan ng aking kahilingan. At kung kayo man po'y mga born-again Christian, pwede ninyo itong gawin at magbasa po kayo ng one verse po sa Bible. Kasi po, once na ginawa po natin, magdasal muna bago tayo mag-wish dito, mas effective po siya. Tapos po guys, pagkatapos po ng iyong nadasalan na ito, pagkatapos ng iyong dasal, positive lamang guys, ang next na gagawin ninyo po, sunugin ninyo ito, hawakan ninyo dito guys, banda, kailangan mayroon po kayong tiyanik kasi susunugin ito. Sunugin ito buo guys, and then pagkatapos po nasunog ito, ang abo nito guys, kailangan magiging abo talaga siya. And then ang abo nito guys, lumabas po kayo sa iyong main door, humakbang po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na hakbang, tumayo ka, and then iihip mo siya, humarap ka sa may silangan. For example po guys, kayo po ay nasa ibang bansa, so walang space na humakbang po kayo mula sa iyong main door. Ang gagawin ninyo po, doon sa may bintana, pwede ninyo itong iihip. Basta doon po, alam po ninyo na banda sa silangan yung bintana na yan. No? So, ayan guys, itry lamang ninyo ang paraan na ito. Isa ito sa pinaka-effective po sa paggamit po ng dahon ng laurel. Kailangan specific ang ating gawing kahilingan. Ulitin ko po, ang isa para sa pera, abundance, and ang isa naman for health and protection. And then ang isa, kung kayo man po ay walang bahay at naninirahan, dito mo isulat yun. Positive lamang guys na ito pong lahat ng ito, matupad po ito. And then pwede mo itong gawin din po kahit ngayong full moon. Pagising mo sa umaga sa araw ng full moon, pwede mo po itong gawin. No? Kasi po guys, nakakatulong po ito na matupad ang iyong mga wishes or inyong kahilingan. For example po guys, sa paggawa po nito, nagawa mo na ito and then hindi pa rin siya dumating, so continue mo lang siyang gawin. Kailangan guys, paniniwala. And then syempre po naman, magdasal po tayo, yung relasyon po natin kay Lord. And then, syempre, relasyon natin sa mga tao na nasa palibot natin or paligid natin. So, ayan po guys, sana po nakakatulong po ito ang iyong, nakakatulong po itong topic natin ngayon guys. Nabulol na tayo. At huwag po ninyong kalimutan mag-comment sa baba. I claim it and then share this video to your family and friends. Ayan, ituro po ninyo ito guys. At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button, bell all, para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga new videos. Maraming salamat sa inyo lahat guys. At bago po ako magtapos sa ating video, mayroon po akong online business na pwede po ninyo itong gawin. No? Pwede siyang online, pwede offline. Kaya guys, kung interested po kayo, mag-message kayo sa aking Facebook, direct sa aking messenger, doon po tayo mag-uusap. And then guys, ilagay ko po yung Facebook link doon po sa description sa video na ito. Kaya, kita-kita po tayo guys.